Mr. Romantico. Magandang umaga po mga kilo naming tagisbaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Handa akong magparaya. Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roldan ng Kamarin, Caloocan. Gusto kong umpisahan ang aking liham sa isang tanong. Karawagan nga bang masasabi ang hindi ipaglaban ng isang pag-ibig? Ang pagpaparayabay katibayan ng pagsuko? Kung bakit ko ito nasabi, ay sa kadahilan ng gusto kong pagsisihan ang ginawa kong inaakala kong tama. Subalit, tila ba isa yung malaking pagkakamali na kung saan ay hinayaan kong mapunta sa maling tao ang babaeng aking pinakamamahal. Marisita ang siyang ko sa... Kanina ko pa napapansing matamlay ka. Mukhang wala kang ganang kumain. Patapos na ako samantalang ikaw, hindi mo ginagalaw. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala lang siguro ako sa kondisyon. Bakit nga? May problema ka ba? Yun nga, kanina ko pa iniisip, Benji. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Teka, bigla akong kinabahan. Ano ba yun? Mahal mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Please, Benji, sagutin mo ang tanong ko. Carmen, ano bang kadramahan yan? Pwede ba diretsahin mo na ako? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talagang problema mo? Buntis ako. Ano? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. 2 buwan na akong buntis, kaya kailangan panagutan mo ko. Teka muna. Relax ka lang. Huwag kang magmadali. Gagawa natin ng remedyo yan. Anong remedyo? Basta akong bahala. Uuwi ako ng probinsya sa Makalawa. Sasabihin ko sa mga magulang kong tungkol dito. Saka na lang ulit tayo mag-usap pagbalik ko. Ano ngayon ang plano ng boyfriend mo? Pakakasalan ka ba niya? Siguro. Bakit siguro lang? Hindi ka ba tiyak? Ano ba usapan niyo? Umuwi siya ng probinsya para kausapin ang magulang niya. Pero wala naman siya sinabi ko ano ba talaga gusto niya mangyari. Ganun ba? Sana nga yun ang pakay niya. Pagpapaalam siya sa magulang niya para paksalan ka. Kaya binabati kita in advance. Congrats, ha? Salamat, Roldan. O, teka. Bakit bigla ka yatang nalungkot? Siyempre, Okay ka lang ba? masakit para sa akin. Pero sino ba naman ako para hadlangan ang magpapasaya sa'yo? Kahit naman noon pa, nagpaupaya na ako eh. Nagparaya ako para sa kaligayahan mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit. Tama na nga yan, Roldan. Di bagay sa'yo umiiyak para kang batang inagawa ng candy. At ano gusto mo? Matawa pa ako sa galak. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang aking nararamdaman. Pero wala ka namang ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan hindi talaga para sa'yo si Carmen. Tama ka. Kaya, lulunurin ko na lang sa alak ang kabiguan ko. Dahan-dahan lang. Alak ang iniinom mo at hindi tubig. Ewan ko ba kung bakit hindi ko maramdam ang alak itong iniinom ko. Lasang tubig nga eh. Masyado mo kasing dinidibdib ang pangyayari. Paano ka makaka-move on yan? Ewan ko. Parang hindi ko magagawang kalimutan si Carmen. Dahil mahal na mahal ko sa Jason.
Mahal na mahal ko siya. Mr. Romantico. Handa akong magparaya kahit na anong sakit Mr. Romantico, lumigay. paulit-ulit kong sinasabi noon, masaya ako para kay Carmen. Dahil ang kaligayahan naman talaga niyang inaasam ko. Subalit, paano ko nga ba masasabing masaya ako para sa kanya gayong ang bawat ngiti niya ay tila balaraw na tumutusok sa aking dibdib. Kung gaano kalutong ang kanyang halakhak, ay ganon din kalakas ang panaghoy ng aking puso. Kaya ka lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Talaga? Ikakasal na si Carmen? Siguradong maglolo pa sa'yo si Roldan yan. Ay nako, sinabi mo pa. Daig pa ang bata kung makaatungol. Mabuti na nga yun, para matigil na yung kabaliwan ng kaibigan mo kay Carmen. Pareho lang kayo, Menchi. Dahil baliw na baliw ka rin kay Roldan. Ay, aminado naman ako dun eh. Ang kaso, hindi napapansin ni Roldan ang beauty ko. Kala ko ba ilalakad mo ako sa kanya? Sayang naman yung pagiging magpinsa natin kung hindi mo ako matutulungan. Siyempre naman, binibuild up kita sa kanya. Pero masyado kang aggressive eh. Kaya nate-turn off siya sa'yo. Alam mo naman mahinhinan type ni Roldan eh. At hindi malanding katulad mo. O hindi ako ang nabuntis. Kaya kung tutuusin, mas malandi pa rin si Carmen kaysa sa akin, ano? Mag-iisang linggo nang hindi nagpaparamdam si Benji. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Hindi ko rin alam kung nakauwi na ba siya. Ano na kaya nangyari sa kanya? Susubukan ko ulit siyang tawagan. The number you have dialed is either Wala. unattended or out. Wala talaga. Please try your phone. Baka nagpalit na siya ng number, ah. Pero bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko na gusto to. Ang Diyos ko. Huwag naman po sanang magkatotoo ang pinangangambahan ko. Baka masyado lang siyang busy. Kahit gaano siya ka-busy, dapat naglalaan pa rin siya ng panahon sa akin. Lalo pat alam niyang kalagayan ko. Hindi man lang niya ako kumustahin kahit minsan. Wala ba kayong pinag-awayan? Hindi ba kayo nagkaroon ng pagtatalo sa huling yung pag-uusap? Maayos naman ang pag-uusap namin eh. May mga bagay na malabo. Pero alam ko, yun ang lilinawin namin sa kanyang pagbabalik. Nakabalik na ba siya? Hindi ko nga alam eh. Ang sabi mo isa siyang pulis. Alam mo ba kung saang police station siya naka-assign? Sa Quezon City Police District. Pero hindi ko alam yung specific na police station kung saang part ng Quezon City. Carmen, ayokong mag-isip ng hindi maganda, no? Pero hindi mo pa nararamdamang pinagtataguan ka na niya? Yan mismong kutob ko, Roldan. Mukhang tinakasan na ni Benji ang kanyang obligasyon. Binalaan na kita, di ba? Sabi ko naman sa'yo, kapag pulis, siguradong ang batuta ay matulis. Sana, hindi ka lubusang nagtiwala sa kanya. Mr. Romantico. Handa akong magparaya kahit na anong sakit. Basta Mr. Romantico, kaya ka. kitang-kita ko sa mga mata ni Carmen ang labis na pag-aalala at kalungkutan.
Nababanaag ko sa kanyang mukha na malapit nang gumuho ang kanyang pag-asa. Kaya naman, naantig ang aking kalooban. Ganun pa man, lihim na nagbubunyi ang aking puso dahil habang unti-unting binabalot ng dilim ang kanyang pangarap, ay unti-unti namang nagdiliwanag ang aking mundong mapanglaw. Lagi mong isipin na Dan, bakit kasi nagtsatsaga ka pa kay Carmen? Ha? Naririto naman ako. Menchi, kung magsalita ka para lang sapatos na madaling palitan ang tingin mo sa pag-ibig. Oo. Kaysa naman maghintay ka sa wala. Hindi ikaw ang mahal ni Carmen. Katunayan nga, malapit na siyang ikasal, di ba? Yun din ang akala ko. Pero wala na yung boyfriend niya. Tinakasan na siya. Ganun. O ano ngayon plano mo? Huwag mo sabihin na ikaw yung aako ng responsibilidad. Kung papayag si Carmen, bakit naman hindi? Handa ko siyang pakasalan anumang oras. Ano ka ba? Bakit ba pilit mo sinisiksik yung sarili mo sa tao na ayaw naman sa'yo? Roldan, huwag kang hangal. Menchi, pareho lang tayo. Dahil ipinagsisiksikan mo rin ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Oh, Kaya isa ka ring hangal. Kumusta ka na? Di pa ba bumabalik ang boyfriend mo? Ayoko nang umasa. Masasaktan lang ako, Jason. Hindi ka kasi marunong pumili ng mamahalin. Bakit ba hindi na lang si Roldan ang sinagot mo? Kung pwede nga lang sana eh. Bakit ba hindi? Ba't naman hindi pa pwede? Anong problema mo kay Roldan? Mabait siya, matino. Tama ka. Mabait siya at mabuting tao. Pero hanggang kaibigan lang talagang turing ko sa kanya. Ayoko siyang dayain. Pati na rin ang sarili ko. Bakit hindi mo turuan ng sarili mong si Roldan ang iyong mahalin? Hindi nadidiktahan ng puso, Jason. At hindi ko na rin siguro kasalanan kung ibang tao ang natutuhan kong mahalin. Kaysa isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Carmen, kalimutan mo na si Benji. Wala siyang kwentang tao. Yun naman talaga ang gagawin ko. Ayoko umasa sa wala. Pero paano na ako ngayon? Sigurado magwawala si Itay kapag nalaman niyang kalagayan ko. Problema ba yun? Simple lang ang solusyon doon. Anong solusyon? Mahal kita. At alam mo yan. Kung papayag ka, pakakasalan kita. Mr. Romantiko. Kaysa isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Batid ko namang tatanggihan ni Carmen ang kasal na aking iniaalok. Subalit nagbabaka sakali akong magbabagong kanyang isip. Nasa miserable siyang kalagayan na kung saan ay parang nahuhulog siya sa ere. At ako, magsisilbing lambat na sasalo sa kanya upang sa ganon ay hindi siya bumagsak sa karimlan ng kapalaran. Bago ang pag-ibig ko sa'yo. Carmen, seryoso ko. Magsabi ka lang kung saan at kung kailan handa kitang pakasalan. Roldan, alam mo bang pinagsasasabi mo? Kahit noon pa man, gusto ko na itong gawin. Pero iba na ang sitwasyon ko ngayon. Kaya magiging panakibutas ka lang. O ano ngayon? Mahal kita kaya lahat gagawin ko para sa ikabubuti mo. Pero ikaw naman ang mapapasama. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay ang iyong kapakanan. Kaya pumayag ka na. Pangako, hindi mo ito pagsisisihan. Salamat sa proposal mo.
kinalulungkot ko, Roldan. Hindi ko matatanggap. Pero paano ka na? Kakayanin mo bang mag-isang buhatin ang iyong mapikat na daigdig? Ewan ko. Bahala na. Sige. Hindi na kita pipilitin kung hindi ka sang-ayon sa proposal ko. Pero meron pa akong alam na ibang paraan. At sana naman, huwag ka nang tumanggi. Sige, sabihin mo. At baka sakaling magkasundo tayo. Gustuhan mo, sana ay lumikaya ka. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumikaya ka. Lagi mong isipin na Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Kung papayag po kayo, baka pwedeng dito muna si Carmen hanggang sa makapanganak siya. Ay, mahirap yan, anak. Madadamay lamang tayo sa kanyang komplikadong sitwasyon. Kilala niyo naman po siya. At minsan niyo na rin nasabi sa akin na boto kayo sa kanya. Oo nga. Pero gaya ng nasabi ko, iba na ang kanyang sitwasyon. Alam mo namang ang dami natin chismosang kapitbahay. Tindera ng isda sa palengke si Carmen. Ano na lang ang iisipin na sasabihin nila? Na ikaw ang bumili ng bilasa niyang tilapia? Huwag niyo naman pong husgahan si Carmen. Hindi ko siya hinuhusgahan. Sinasabi ko lang sa iyo kung gaanong kadilim ang kuweba na gusto mong pasukin. Nasa gipit akong kalagayan. Kaya ako napilitang sumang-ayon sa mungkahi ni Roldan. Pero malamang hindi pumayag ang nanay niya. Tumatawag si Itay. Isa pa ito sa problema ko. Hello, Tay? Hello. Kumusta ka na? Ayos lang po ako, Itay. Sigurado ka? Bakit parang tensyonado ang boses mo? Pagod lang po siguro ako. Bakit po pala kayo napatawag? Kasi matagal ka nang hindi umuwi. Sige po, Itay. Kapag nakaluwag ako, pupunta ka agad ako dyan. Baka po sa isang linggo. Sa isang linggo? Ay, asahan ko yan, anak, ha? Hihintayin kita. Oho, sige po. Darating po ako. Hindi pa naman halata ang tiyan ko. Kaya kailangan makauwi ako. Hindi ko dapat iwasan si Itay upang hindi niya ako paghinalaan. Pero, hanggang kailan? Hanggang kailan ko may tatago sa kanya ang tunay kong kalagayan? Mr. Romantico. handa akong magparaya kahit na anong Mr. Romantico, tumututol si inay sa gusto kong mangyari. Subalit, naging makulit ako at nakumbinsi ko rin siya. Natuwa ako dahil kahit papano, makakasama ko sa iisang bubong ang babaeng pinakamamahal ko. At yun naman talagang kailangan ni Carmen. Isang bubong na kanyang masisilungan dahil inuulan na siya ng isang matinding pagsubok. anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mo Matatanda na kayo at alam nyo na ang inyong ginagawa. Kaya sana naman hindi ko kayo maging sakit ng ulo. Makakaasa po kayo, inay. Hindi po kami magiging pabigat sa inyo. Opo, Nanay Lagring. Pakikisamahan ko po kayong mabuti. At marami pong salamat sa inyong pagtanggap. Masyado kasing makulit tong si Roldan. Ano ba pinakain mo sa aking anak? At gano'n na lang ang pagkahumaling niya sa'yo.
Masarap ba ang tinda mong isda? Inay naman. Nagtatanong lang ako. Ano bang masama doon? Kahit naman po ako, Nanay Lagring, yan din po ang aking tanong. Sige po, Nay, ganito na lang, ho. Huwag na po nating lagyan ng malisya, ho. Sabihin na lang po nating nagmamalasakit lamang ako sa isang kaibigan. Aro, at napakapalad naman ng kaibigan mo. Nay, Tama po kayo. Mapalad po ako dahil nagkaroon ako ng isang kaibigang katulad ni Roldan. Binahay na pala ni Roldan si Carmen, ha? Swerte naman na malanding yun. Napaka-bitter mo talaga, pinsan. Oo na, bitter na akong bitter. Nabubisit talaga ako sa babaeng yun. Walang kasalanan sa iyo si Carmen, kaya huwag ka magagalit sa kanya. Uy, pinagtatanggol niya. Ay, kung sa bagay. Minsan mo na rin inamin sa akin na may gusto ko kay Carmen. Eh bakit kasi hindi mo naman ligawan? Magkaibigan kami ni Roldan. Kaya hindi ko siya pwedeng traidorin. Nagpaubaya ako for the sake of friendship. Pero ganun din ang ginawa niya. Nagpaubaya siya sa manlulokong lalaki. Sana sa akin na lang siya nagparaya. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandiri. Mabuti naman, umuwi ka rin. Akala ko bibiguin mo ko eh. Nangako po ako sa inyo, Itay. At isa pa, namimiss ko na rin itong lugar natin. Tahimik, presko ang hangin. Bakit kasi kailangan mo pang lumuwas ng Maynila? Ang sabi mo, gusto mong maging working student para maipagpatuloy mo ngayong pag-aaral. Pero bakit pagtitinda ng isda ang pinasok mo? Eh kung ganun din lang sana, dito ka na lang. Meron din naman palengke rin eh. Maghahanap na lang po ako ng ibang pagkakakitaan. Kaya magiging abala po ako. Hindi po muna ako makakauwi ng ilang buwan, Tay. Eh bahala ka anak. May tiwala ako sa'yo. Eh, siya nga pala. Po. Alam mo na ba nangyari sa kababata mong si Nerissa? Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? Eh, ayun. Nabuntis. Tapos tinakasan ng boyfriend. Ganun po ba? Ha? Ako, kawawa naman siya. Kaya ikaw, mag-iingat ka ha. Huwag mong gagayahin ang kaibigan mo. Huwag kang magdadala rito ng kahihiyan at baka mapatay pa kita. Mr. Romantico. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, Mr. Romantico, basta't mabilis na umikot ang kamay ng orasan. Kaya nalagas ang mga dahon sa tangkay ng panahon nang hindi ko namamalayan. Hanggang sa mapabilang sa mundong aking ginagalawan ang isang inosenteng nilalang. amay mo. Ang cute naman ng anak mo. Kasing cute mo. Hindi naman ako cute eh. Binuwala mo pa ako? Ano palang ipapangalan mo sa kanya? Matagal ko na yan pinag-iisipan eh. Pero wala akong maisip na magandang pangalan. Teka, meron akong suggestion. Ayaw mo ba ng Roland? O kaya naman Arnold? Ba, ayos ah. Nirambol mo lang ang pangalang Roldan. Hindi lang pangalan ang gusto kong ibigay sa anak mo. Kahit apelyido ko, ipagkakaloob ko sa kanya. Nakapanganak ka na. Ano ngayon ang binabalak mo? Baka po maghahanap na ako ng ibang mapagkakakitaan.
Matumal na po ang bentahan ng isda eh. Tapos, dagdagan pa ako ng kakumpetensya. At madadagdagan ka na rin ng gastos dahil may anak ka na. Oo nga po eh. Kaya nahiya naman po akong patuloy na manatili dito. Dahil ang kasunduan po natin eh, hanggang sa makapanganak lang ako. Napamahal ka na sa akin, Carmen. At parang anak na rin ang turing ko sa'yo. At dahil nagbibigay ka naman ng share mo sa mga gastusin dito, kaya hindi kita paalisin. Marami pong salamat, Nanay Lagring. Pero, pag-iisipan ko pa pong mabuti kung kailangan ko pa pang manatili rito. Di ba sabi mo sa akin, mahigit 2 taong ka na sa college sa kursong education? Oo. Bakit mo na itanong? May mga estudyante ako naghahanap ng private tutor. Kaya kung interesado ka, irerekomenda kita sa kanilang mga parents. Talaga? Ay, sige. Hindi ko yung tatanggihan. Maraming salamat, ha? Walang anuman yun. Siya nga pala, kumusta na kayo ni Roldan? Nanunuyo pa rin ba siya sa'yo? Lagi naman kayo nagkakausap, di ba? Kaya marahil alam mong hanggang kaibigan pa rin ang pagtingin ko sa kanya. Ano ba ang problema at hindi mo siya magawang mahalin? May iba kasi akong mahal. Sino? Ang ex mong matulis? Hindi ko naman talaga siya gusto. Masyado lang siyang matyaga at pursigido. Kaya nahulog ang loob ko sa kanya. Matyaga rin naman at pursigido si Roldan. Oo nga. Pero anong magagawa ko? Kung si Benji ang natutuhan kong mahalin, kahit hindi ko siya gusto sa umpisa. Kung ganun, sino ba talaga ang gusto mo? It doesn't matter anymore, Jason. Isa na akong single mother. Kaya malamang, hindi niya na ako matatanggap. Paano kung sabihin ko sa iyong mahal kita at kaya kong tanggapin ang iyong nakaraan? Jason? Hindi ako manhid, Carmen. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo. Hindi ko lang nagawang ipahayag sa iyo ang aking damdamin. Dahil ayokong masira ang friendship namin ni Roldan. Ganun ba? Sayang, Jason. Sayang dahil hindi umayon sa atin ang takbo ng tadhana. Tayo pa rin ang gumagawa ng kapalaran natin, Carmen. At hindi pa huli ang lahat. Basta ang mahalaga, mahal kita at mahal mo rin ako. Mr. Romantico. Kay sabihin isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Roldan ng Camarin, Caloocan. Hindi ko batid ang damdamin ni Jason para kay Carmen dahil inilihim niya yun sa akin. Marahil ay iniiwasan lang niyang magkaroon kami ng sikalot. At dahil nagkaalaman na sila ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa, ay hindi ko na maiwasan pang muling masaktan at mabigo. Hindi pa nga ako lubusang nakakatayo, ay malulugmok na naman ako sa lusak ng lunggati at sipayo. Pagkat ikaw pa rin sinta ang siyang dalangin ko, sana ay lumigaya ka. Mahal kita, Carmen. At tutulungan kitang muling itayo ang gumuho mong pangarap. Bakit, Jason? Bakit ngayon mo lang sinabi ang bagay na matagal ko nang gustong marinig? Dahil itong takdang panahong ipinahintulot ng tadhana.
tulad ng nasabi ko, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi mo kayang ipaako kay Roldan ang obligasyong tinalikuran ni Benji, edi sa akin mo na lang ipasa. Pangako, hindi kita pababayaan at sasaktan. Ang sarap pakinggan at namnamin ng mga sinabi mo. Pero magulo pa ang utak ko. Hindi ako makapagpasya. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo, kaya hindi kita mamadaliin. Bibigyan kita ng sapat na panahon para makapag-isip ng mabuti. Pero kung sakaling tanggapin ko ang proposal mo, paano na si Roldan? Nagawa ko na magparaya sa kanya noon. Kaya siya naman ang dapat na magparaya sa akin ngayon. Talaga? Jowa mo na si Carmen? Hindi pa. Pero malapit na. Ano? Ano yun? Anong ibig sabihin? Mutual understanding pa lang. Paano mo nasabing mutual understanding? Nagkakamabutihan na ba kayo? Parang ganun na nga. Alam namin pareho na mahal namin ang isa't isa. Pero wala pa kaming commitment. Ba't ganun? Anong problema? Siyempre, inaalala niya si Roldan. Masasaktan na naman siya. Ay, naku. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Don't worry. Akong bahala kay Roldan. Paano ko kaya sasabihin kay Roldan ang tungkol kay Jason? Hindi ko na magagawang saktan pa siya sa ikalawang pagkakataon. Di bale. Hindi ko naman kailangan magmadali. Maghihintay na lang ako ng magandang timing. Carmen? Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. May problema ba? Wala. Okay lang ako, Roldan. Kanina pa kita pinagmamasdan. Halos nakatulala ka. Ano bang gumagambala sa isip mo? Naiisip ko lang kung ano kaya magiging future namin ng anak ko. Kailangan makakita ako ng mas stable na hanap buhay. Bakit hindi mo subukan ng online job? Katulad ng ginagawa ko. Data encoder. Hindi nga lang kalakihan ng sahod pero madali lang. Actually, may suggestion si Jason. Mag-private tutor na lang daw ako at marami siyang maire-recommendang estudyante. Okay yun. Sige, subukan mo. Pero, paano naman ang anak ko? Sino mag-aalaga sa kanya? Kami na ni inayang bahala kay baby. Nahiya na ako sa inyo eh. Kinukup niya na nga ako. Tapos gagawin ko pa kayong babysitter. Wala yun. Maliit na bagay. Sabi ko naman sa'yo, wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan mo at kabutihan mo. Yan ang lagi mong tatandaan. Mr. Romantico. Handa akong magparaya kahit na anong Mr. Romantico, hindi raw tayo maaaring saktan ng mga bagay na hindi natin alam. Kaya sa mga sandaling yon, ay nagdurugo na pala ang puso ko. Ngunit hindi ko nararamdaman. Wala akong kamuwang-muwang sa pagsapit ng malakas na bagyo. Hindi ko alintana ang hagupit ng unos dahil ang nakikita ko'y maaliwalas na panahon. paraya kahit na anong sakit basta't lumigaya ka. Kailan naman mag-uumpisa mag-tutor si Carmen? Hindi ko po alam, Nay, pero mas okay na yon.
Masyado na pong matumal ang pagtitinda ng isda ngayon dahil marami ng kakumpetensya at wala na rin po yung boyfriend ng pulis na umaalalay sa kanya sa palengke. Kung sa bagay, mas malaki siguro ang kikitain niya sa pagtuturo. Pero, papaano nga pala yung anak niya? Magtulong na lang po tayo sa pag-aalaga ng anak ni Carmen. Nakakaaliw din naman po ang batang yun. Naku, tama ka. Kahit naman ako nalilibang eh. Pero hindi ko rin maiwasan ang pag-uusisa ng mga kapitbahay natin. Siyempre, buong akala nila, ikaw ang ama. Hayaan na lang po natin sila, Nay. Malay natin, baka ako na pong maging tatay ng susunod na anak ni Carmen. Kung sakasakaling magkamabutihan kay ni Carmen, hindi na ako tututol. Napamahal na kasi siya sa akin eh. Salamat po, Nay. At sana nga po'y matupad ko ang aking pangarap na matagal ko nang inaasam. Ito ang listahan ng pangalan ng mga batang tuturuan mo. Nakasulat din dyan, address at contact number ng mga magulang na dapat mong kausapin. Nariyan na rin ang schedule na sinabi nila. Inayos ko na mabuti para hindi ka na mahirapan. Go signal mo na lang ang hinihintay ng mga magulang nila. Ang galing naman. Naka-organize na. Ang laking tulong nito sa akin, Jason. Maraming salamat, ha? Ako nga dapat magpasalamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong pagsilbihan ka, aking prinsesa. How sweet naman. Lalo lang ako nai-inlove sa'yo. Talaga? Para tuloy gusto kitang yakapin at halikan eh. Kailan ba? Kailan magiging tayo? Kung po pwede nga lang sana eh. Eh di ngayon na. Pero alam mo naman ang problema, hindi ba? Pwede naman eh. Ilihim na lang natin. Pero hanggang kailan naman tayo magtatago? Bahala na. Hayaan na lang nating tadhana ang maglantad ng katotohanan. Maraming salamat, Jason. Napakalaking bagay na ginawa mo para kay Carmen. Kaibigan ko rin naman si Carmen, di ba? Alam mo yan, di ba? Siyempre, nakikita ko namang close din kayo eh. Sa totoo lang, may gusto sana akong itanong sa iyo eh. Ano yun? Bakit wala ka pa rin jowa hanggang ngayon? Ah, Wala ka bang natitipuhan sa mga kasamahan mong teacher sa school na pinaglilingkuran mo? wala eh. Ayaw pang tumibok ng puso ko. Si Carmen, hindi ka ba nagkakagusto sa kanya? Teka, bakit mo naman naitanong? Bakit parang nabubulol ka yata? Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Hindi ko kasi inaasahang itatanong mo yan. Curious lang kasi ko. Sige. Sige, Roldan. Paano kung sabihin ko sa iyo may gusto ko sa kanya? Anong gagawin mo? Mr. Romantico. Handa ako magparaya kahit na anong sakit. Mr. Romantico, Basta hindi ko alam kung bakit kayo naitanong kay Jason at hindi ko rin maintindihan ang dapat kong maramdaman. mong isip Maninibog ho ba ako sa aking matalik na kaibigan? Magagalit ba ako kahit wala akong karapatan? karamay. At ano pa nga ba ang magagawa ko kung nasa bibig na pala niya ang pagkaing aking kinasasabikan? Kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mo At tagal mong nawala. Halos 8 buwan ka rin hindi nagpakita. Regular naman po ako tumatawag sa inyo, Oo nga, pero
Ganon ka ba talaga kaabala para hindi ka makauwi? Ngayong regular mo namang ginagawa yan kahit busy ka. Ganun po talaga, Itay. Lalo na po ngayon, marami ako estudyante tinuturuan. Sa bagay, mas gusto ko yung ginagawa mo ngayon. Hindi ka na magiging mabaho at malansa. Hindi naman po mahalaga kung anong uri ng trabaho ang ating ginawa. Basta't marangal. Tama ka. Mas importante pa rin ang dangal. Kaya iyon ang iingatan mo, anak. Huwag mong hahayaang madungisan ang ating pangalan. Ano, Pinsan Jason? Kamusta na kayo ni Carmen? Kayo na ba? Secret. Ah! Secret ka pa dyan? Kitang-kita naman sa mga ngiti mo eh. Sus, ako ba naman ipaglilihiban mo pa? Hindi pa kasi kami pwedeng lumantad. Ayun! O di lumantad ka rin. Pero, mahirap ang ganyan. Dapat ang kilig, hindi tinatago. Mas masarap namnamin kung malaya mo yang ipapahayag. Oo nga, pero ayaw namin makasakit ng damdamin. Alam mo na siguro ibig ko sabihin. Hindi nyo kayang sabihin kay Roldan? Hindi naman yung ganong kadali. O di kung nahihirapan kayo, di ako magsasabi sa kanya. Teka, sandali. Yan ang wag mong gagawin. Oy, panalangin mo na hindi madulas yung dila ko. Roldan, balita ako nag-tutor na rin si Carmen. Oo, Menchi. Natutuwa ako sa takbo ng mga pangyayari. Uy, good news yan ha. Nakakatuwa talaga yun. Pero, alam mo na ba ang bad news? Anong bad news? Tatanga-tanga ka kasi. Ano? Ikaw ang namalengke at ikaw rin ang nagluto. Pero yung putahe mo, iba lang kumakain. Mr. Romantiko. Kay isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Dear Mr. Romantico, wala raw lihim na hindi nabubunyag at kadalasan ay dumarating ang ganong pagkakataon ng hindi inaasahan. At sinabi nga sa akin ni Menchi ang katotohanan minsan pa ay magtutulak sa akin sa bangin ng karimlan. Bakit nga ba hindi ko agad naramdaman ang malakas na pagsabog ng bomba sa aking harapan? Nagkadurug-durug na pala ang aking puso't kaluluwa nang wala akong kamuwang-muwang. Pagkat ikaw pa rin sinta ang siyang ko, sana ay lumigaya ka. Ano bang pinagsasabi mo, Menchi? Pwede ba diretsahin mo na ako? Okay, sige. Lilinawin ko para maging klaro. Ang nililiyag at best friend mo, sila ngayon ang magjowa. Ano? May relasyon sina Carmen at Jason? O bakit? Hindi mo ba nahalata? Sigurado ka ba riyan? Baka naman nag-iimbento ka lang ng istorya dahil masyado kang desperada. Oo na, desperada na akong desperada. At least, hindi ako nag-iisa dahil desperado ka naman. Kanino mo naman nasagap ang chismis na yan? Hindi chismis yun. Si Jason mismo nagsabi sa akin. Imposible. Hindi yun magagawa sa akin ni Jason. O di siya tanungin mo. Para malaman mo kung ano talaga yung totoo. Akala ko ba best friend kita, Jason? Ahas ka rin pala. Aaminin ko. Nagkamali ako dahil hindi ako naging honest sa'yo.
Pero hindi naman siguro isang pagkakamali kung si Carmen ang mahalin ko. Alam mo naman ang sakripisyo ko sa kanya, di ba? Kaya alam mo rin ang mararamdaman ko. Kaya nga naglihim kami. Dahil ayaw ka naming masaktan. Pero yun mismong ginawa niyo eh. Alam mo ba kung gaano kasakit ang inyong katrayduran? I'm sorry, Roldan. Ganun lang ba yun? I'm sorry. Wala na kasi kung ibang alam na dapat sabihin. Aas ka. Traidor ka. Yan ang dapat mong mapagtanto. Wala kang kwentang kaibigan. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na hipon. Tapos, dinamihan ko rin ang niluto kong kanin dahil alam kong gaganahan ka. How sweet naman. Parang tunay ah. Bakit? Anong problema? Baligtad kasi ginawa mo eh. Anong baliktad? Pagkatapos mo akong bitayin, saka mo ako pakakainin ng masarap. Paano pa ngayon mabubusog ang isang bangkay? Aba, kakaiba yata ang bitaw ng mga litanya mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit, Carmen? Anong kasalanan ko sa'yo? Sandali. Bakit ba ganyan ka kung magsalita? Ano ba talaga ang problema mo? Tama na! Roldan! Alam ko na ang totoo. Kaya huwag ka nang magpanggap. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Nagtiis ako. Nagsakripisyo. Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan mo. Sa'yo umiikot ang mundo ko. Pero bakit mo ito nagawa sa akin? Oo, alam ko wala akong karapatang manumbat. Wala akong karapatang magalit dahil wala naman tayong relasyon. Pero sana naman, inirespeto mo ang aking damdamin. Bakit ka naglihim sa akin? Sasabihin ko rin naman sa iyong totoo. Pero nalaman ko sa ibang tao. At yun ang mas masakit. Magkasama tayo rito sa bahay. Magkausap tayo araw-araw. Pero sa ibang tao ko pa nalaman. I'm sorry, Roldan. I'm so sorry. Ganyan din ang litanya ni Jason. Bagay nga kayong dalawa. Magsama kayo dahil pareho kayong ahas. Marahil ngay, tama ka. I don't deserve you. Napakabuti mo. At masama naman ako. Kaya mas makabubuti siguro umalis na ako dito. Salamat nilang sa lahat-lahat. At patawarin mo ko sa perwisyo. Sa pasakit na itinulot ko sa'yo. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Mr. Romantico. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, Mr. Romantico, lumigaya ka. hindi ko intensyon na sumbatan si Carmen. Ayoko ring magbitaw ng masasakit na salita. Isipin na Nasabi ko lang ang mga bagay na yun dahil nagsusumigaw ang aking damdamin. laging Nagpasa siyang umalis subalit hindi ko makakayang kami magkawalay. Sa bawat hakbang niya papalayo sa akin, ay parabang unti-unting napipigtas ang aking hininga. basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na Uulitin ko, Roldan. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. At patawarin mo ko. Dahil paulit-ulit mong sinaktan ang iyong damdamin. Masakit din ito sa akin. Pero kailangan na natin maghiwalay ng landas. Paalam, Roldan.
Sandali. Please, Carmen. Huwag ka nang umalis. Masyado mahigpit ang yakap mo sa akin. Hindi ako makahinga. Bitawan mo ako. Baka magising itong anak ko. Nabigla lang ako kaya patawarin mo ako sa mga sinabi ko. Tama lang yung mga sinabi mo. Dahil totoo namang wala akong utang na loob. Huwag mo sabihin yan. Dahil hindi mo naman hiningi ang mga pabor na ginawa ko. Kusa ko yun. Kaya wala akong karapatang sumbatan ka. I'm sorry, Carmen. I'm sorry. Bakit ba ikaw pa nagsusorry? Eh ako nga ang may kasalanan. Pareho lang tayong nagkamali. Kaya please lang, huwag ka na umalis. Hindi ko makakayang mawalay ka sa piling ko. Pareho lang natin pahihirapan ng ating mga sarili kung mananatili ako dito. Kailangan na talaga nating magkalayo. Layuan na natin ang isa't isa. Pero Carmen, Please, bitiwan mo na ako. Ano hindi na ba ba talaga magbabagong isip mo? Hindi na. Dapat nga noon ko pa ito ginawa. Kaya pwede ba? Hayaan mo na ako umalis. Hindi ko kaya. Bitiwan mo na sabi ako. Ano ba? Carmen, O yan, nagising na si baby. Ang kulit mo kasi. I'm sorry. Okay. Ganito na lang, ha? Saan ka ba pupunta? Ihatid kita. Hindi, wag na. Kaya ko mag-isa. Pagbigyan mo na ako, kahit man lang sa kauli-uli ang pagkakataon. Please, Roldan. Huwag ka na makulit. Kaya malapit na ako Pero mapikon. Carmen, hindi maatim na ang puso Tama ko na sabi! Bakit pang hirap mo umintindi? Carmen, Ayoko na! Pagod na ako! Kaya lubayan mo na ako! Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. ano po bang kasalanan ko, Nay? Bakit po lagi na lang akong bigo? Nalulungkot din ako, anak. Pero wala na tayo magagawa kundi tanggapin ang katotohanan ng hindi si Carmen ang babae para sa iyo. Malupit ang mundo. Madamot ang tadhana dahil pinagkakaitan nila ako ng kaligayahan. Huwag mong sabihin yan. Dahil hindi rito matatapos ang lahat. Darating din ang tamang babaeng magmamahal sa iyo na tapat. Kaya huwag kang susuko. Pasensya ka na ha. Biglaan kasi. Kaya pinuntahan kita dito sa school. Tama. Katatapos lang ng klase ko, kaya pwede na ako umalis. Sumama ka na lang sa akin. Saan tayo pupunta? Doon sa tinutuluyan ko. Nag-leave yung kasama kong co-teacher. Nagbabakasyon. Kaya doon ka muna pansamantala. Mr. Romantico. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, Mr. Romantico, basta't hindi ko na nagawang pigilan si Carmen kaya kayo na lamang ang aking panlulong. Ganun pa man, ayokong sayangin ang panahon sa pagluluksa. Kaya pinilit kong tumayo at lumaban. At dahil mahirap mag-move on nang may kinikimkim na hinanakit, kaya sinikap kong tanggalin ang mga pabigat sa aking dibdib. kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Jason, pasensya ka na sa mga sinabi ko. Masyado lang kasi ko nasaktan. Ako ang dapat na humingi ng pasensya dahil malaki ang atraso ko. Kaya patawarin mo ko, Rolda. Wala na yon. Kahit papano, kampante na ako dahil nasa mabuting kamay si Carmen. Kumusta na pala kayo?
Naghahanap pa ako ng bagong boarding house. Pero sa ngayon, magkasama kami sa aking tinutuluyan. Naglilipin na kayo. Pansamantala lang yun dahil pinagpaplanuhan ko na ang kasal namin. Talaga? Nakakaingit ka. Sana all. Sorry Alam ko, nasasaktan ka. Okay lang. Baka yun talagang papel ko sa mundo. Ang magpaubaya at magparaya. Handa ako magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandito, laging karamay mo. Jason, pupunta ako ng palengke ha, kaya ikaw na muna magbantay kay baby. Bakit sa palengke pa? Meron namang malapit na grocery. Mas sariwang isda dun eh. At isa pa, namimiss ko na rin yung mga kasamahan kong tindera. Titignan ko kung naroon pa rin sila. Sige, mag-ingat ka. Na ito marami nang nadagdag na pwesto. At mukhang wala na yung mga kaibigan ko. May ilan pa rin mga pamilyar na mukha pero di ko naman sila ka-close. Ayun, ang dati kong pwesto. Pupunta ako doon. Mabuti na lang at may bago na akong pinagkakakitaan. At kung hindi, nako, patuloy pa rin ako magtitiis dito sa mabaho at malansang lugar na ito. Sa wakas, Ay, natsyempohan din kita. Benji? Salamat at kilala mo pa ako. Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Eh di hinahanap kita. Wala ka na dun sa dati mong tinutuluyan. Kaya dito na kita inabangan. Ilang beses na akong bumabalik dito pero wala ka. Salamat. Nakita din kita. Iniwan mo na ako, di ba? Eh, bakit ka pa nagbalik? Hindi ba tayo tapos, Carmen? Kumusta na ang anak natin? Wala ka ng anak. Inabandona mo na siya, kaya wala ka ng karapatan sa kanya. Gusto ko siyang makita. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, wala ka ng karapatan. Huwag, Carmen. Huwag mo akong kakalabanin. Dahil hindi mo alam ang kaya kong gawin. Mr. Romantico. Kay sakit isipin na ika'y mawawala. Dear Mr. Romantico, matagal nang kinalimutan ni Carmen ang kanyang masalimuot na nakaraan at hindi niya inaasahang mabubulabog ang kanyang pananahimik dahil bigla siyang sinakluban ng anino ng kanyang madilim na kahapon na tila isang nagbalik na multo upang siya'y muling takutin. Lumipas man ang panahon, di pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Kasasabi ko lang, hindi ba? Gusto ko makita ang anak ko. O at pagkatapos, ano gagawin mo? Relax ka lang. Huwag kang matakot. Basta umayos ka lang. Walang masamang mangyayari sa'yo. Ang kaso, lalo lang ako natatakot sa inaasta mo eh. Basta sumunod ka na lang sa mga sinasabi ko at walang masamang mangyayari sa'yo. Pero Benji, Sandali ka. Kanina ka pa dakdak ng dakdak. Nasaan na ba tayo? Malayo pa ba? malapit na. Magkalagpas lang ng susunod na kanto.
Yun, may humintong mobil ng pulis dito sa tapat namin. Bakit kaya? Oh, bumaba yung pulis na nagmamaneho. Ah, teka. Si Carmen yung bumaba mula sa kabilang pinto ng mobil. Ano nangyari? Bakit may kasama siyang pulis? Ah, hinawakan niya sa braso si Carmen at parang gumagamit siya ng dahas. Hindi maganda ito. Kailangan humanda ako. Sandali lang, Benji. Batawan mo muna yung braso ko. Baka makita tayo ni Jason. Baka mag-isip siya na hindi maganda. O ano ngayon? Hindi ako natatakot sa kanya. Pasabugin ko pang bungo niya eh. Please, maging kalmado ka. Ayoko ng gulo dahil ako natatakot eh. Okay, sige. Umayos ka na. Huwag kang magpapahalata. Ano pa ba itinatanga mo dyan? Buksan mo ng pinto. Oo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ba, matapang. Mukhang paparagang unggoy na to ah. Hindi porke pulis ka eh, natatakot ako sa'yo. Narito ka sa pamamahay ko, kaya umayos ka. Teka sandali. Huwag kayong mag-away. Sino ba yung kasama mo? At anong pakay niya rito? Siya si Benji. Benji, si Jason. Ah, ikaw pala yun. Ikaw yung duwag na tumakas sa responsibilidad. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo ah. Umayos ka. Baka paduguin ko yung nguso mo. Ah, ganon. Eh kung gusto mo kaya ang paduguin ko. Teka sandali, ano ba? Huwag na kayong mag-away. Gawin mo pare. Huwag mong sabihin. Ah, ganon ha? Sinabi mo eh. Uy! Ano ba? Ako naman. Bahala na nga kayo dyan. Ano? Tapusin na natin to. Labas siya ng baril. Kailangan mapigilan ko siya. Papatayin kita, gago ka. Papatayin ko. Please naman! Tayo ang sabi yan! Huwag kayo magpatayan! Mr. Romantico. Handa ako magparaya kahit Mr. Romantico, umalingaw-ngaw sa buong paligid ang isang putok. kaya ka. Isang putok ng baril na magiging sanhi sa posibleng pagbabago ng ikot ng mundo. Subalit, kanino nga ba papanig ang ihip ng hangin? Laging karamay mo. Handa ako magparaya. Carmen, kumusta na si Jason? Nasa critical condition siya. May vital organ na tinamaan ng bala. Huwag kang mag-alala. Makaka-recover siya. Sana nga, Rodan. Sana nga. Si Benji nasaan? Wala na. Patay na siya. Bakit? Ano nangyari? May CCTV kasi doon sa guardhouse ng inuupahang bahay ni Jason. Oh. Nasa loob yun ng subdivision. Kaya nakita ang kanyang pagtakas. Nanlaban siya ng harangin ng mga gwardya. Minapatay din siya isang guard at mayroon pang isang sugatan. War freak palang ex mo. Hindi ko nga rin alam na ganun pala siya katapang. Ang galing niya magpanggap na mabait. Sana pala hindi kayo nagkakilala. Oo nga eh. Pero yun siguro kapalaran ko. Marahil talagang bahagi siya sa kabanata ng buhay ko. Pero kung alam ko lang naaabot sa ganitong trahedya, hindi na sana ako nagpunta ng palengke para nakaiwas ako dun sa demonyong yun. Sana naman makarecover siya. Opo, Nay. Sigurado pong malulungkot si Carmen kapag tuluyang napahamak si Jason. Ibang klase ka talaga, anak. Parang mas inaalala mo pa yung kalagayan ni Carmen. Gayong nag-aagaw buhay yung matalik na kaibigan mo. Hindi naman po sa ganun, Nay. Pareho po silang malapit sa puso ko. Kaya hanggat maaari,
Gusto ko makita silang parehong masaya. Kahit ikaw ang nahihirapan at nasasaktan? Hindi naman po talaga yun maiiwasan. Kanya-kanya lang po kami ng kapalaran. Nagkataon lang pong kay Jason napuntang Rosas at sa akin napuntang Tinik. Akala ko talaga matutuluyan ka ni. Muntik nang mabalo si Carmencita. Hindi pa nga kami kinakasal, mababalo na agad. Oo nga, no. Kailan ba talaga kayo kakasal? Sabik na kaya ako maging abay. Lalo na ako si Roldan, ako partner ko. Malabo yun, Menchi. Sa totoo lang, siya ang gusto kong maging best man. Pero ayoko maging sadista. Sa bagay talagang masakit yun. Yung bang ang okasyon ni kasal, pero ang pakiramdam ni Roldan, isa yung pagluluksa sa punerarya. Yung bang para niyang pinaglalamayan yung sarili niyang puso. Mr. Romantico. Handa akong magparaya kahit na anong sakit. Mr. Romantico, sa awa ng Diyos ay napagtagumpayan ni Jason ang pakikipagpuno kay kamatayan. At makalipas ang ilang buwan, ay itinakda ang kasal nila ni Carmen. At kahit batid nilang hindi ako dadalo, pinadalhan pa rin nila ako ng invitation card. Hindi ko talaga yun kayang saksihan, subalit iniipon ko ang natitira kong lakas at lihim akong sumulyap sa kanilang pag-iisang dibdib. At habang lumalakad si Carmen papuntang altar upang salubungin si Jason, ay para namang nakasakay at nakahimlay sa isang karo ang aking puso papunta sa huling hantungan. Kahit malayo ako sa kanila, nababanaag kong ngiti sa kanilang mga labi at puso. Gusto kong matuwa at magdiwang para sa kanila. Subalit ramdam ko rin ang dalamhati dito sa aking puso. Ganito palang pakiramdam. Pinag-isang kanilang dibdib samantalang nawasak naman at nadurog sa ilang bahagi ang sa akin. Pero wala naman akong ibang magagawa kundi tanggapin ang aking masaklap na kapalaran. Kailangan ko talagang magparaya at ipaubayang kaligayang hindi naman para sa akin. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo, mahal. Congratulations! Sana'y maging maayos ang inyong pagsasama at maging matagumpay kayo sa inyong mga plan at pangarap. Pasensya na kung hindi ako nakadalo, ha. Talagang hindi ko kaya. Okay lang yun. Naintindihan naman kita eh. At maraming salamat dahil naging magkaibigan pa rin tayo sa kabila ng lahat. Oo naman. Bigo na nga ako sa pag-ibig, pati ba naman sa kaibigan, mabibigo pa rin ako. Huwag kang mag-alala, Roldan. Makakatagpo ka rin ng tamang babae para sa'yo. Ayaw mo ba talaga kay Menchi? Ewan ko. Bahala na si Batman. Kay sakit isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Ngunit walang magagawa
Miss Carmen. Kitang-kita ko sa iyong mga matang iyong nag-uumapaw na kaligayahan. Kaya masaya na rin ako para sa iyo. Maraming salamat uli, Roldan. At patawarin mo ko kung hindi ko nasuklian ang lahat ng inilaan mong sakripisyo, panahon, at pagmamahal sa akin. Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. At tinanggap ko na noong pa na kahit kailan ay hindi magiging akin ang hindi para sa akin. Napakabuti mo, Roldan. Kaya alam ko, may nakalaan ding mabuting babae para sa'yo. You're one in a million. Dahil bukod sa mabait, patyaga ka rin, matiisin, at higit sa lahat, mapagparaya. Ganon talagang tunay na nagmamahal, Carmen. At dahil mahal kita, kaya nagawa kong magparaya kahit na ang katumbas nito ay bighati ang kalungkutan. At kahit pa ibalik ang nakaraan, yun pa rin ang gagawin ko. Magpaparaya ako para sa iyong kasiyahan. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Mr. Romantiko. Kay sakit isipin na Mr. Romantico, makalipas ang 2 taon ay nagkaroon na rin ng sariling anak sina Carmen at Jason. Samantalang ako ay patuloy pa rin naghihintay ng babaeng inilaan ng Diyos para sa akin. At hindi ako nawawala ng pag-asa dahil batid kong darating din yon sa takdang panahon. Hanggang dito lamang at maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Roldan. handa akong magparaya kahit na anong sakit. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Maynard Landicho. Lumipas man ang panahon, di pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.